Naghain po ng kasong kriminal ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban kay Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga. Ito ay may kaugnayan sa marahas na insidente noong September 21. Malala niyo po mga kapartner, nagkaroon po ng anti-corruption protest. Sa kanya pong pahayag, kinumpirma po ni CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II ang naturang usapin. Sabi niya dito, I confirm, though, that this group had filed a criminal complaint against Francisco Barzaga in relation to the violent incidents which occurred in Minjola Massacre, Manila, on September 21, 2025 before the office of the City Prosecutor's Office. Sabi pa niya dito, no, dagdag pa ng CIDG Director, with this development, however, we are refrained from issuing statements relative to the said criminal complaint as it may preempt or influence the outcome of the preliminary investigation pending before the City Prosecutor. Yan pong nakikita nyo po mga kapartner, ang subpina. Kung di ako nagkakamali, taas pa nga natin. Ayan, sige pa. Ayan, subpina po yan ng Quezon City Prosecutor's Office. Itaas mo pa para makita yung, meron pa. Ayan, yun, okay. Yan po mga kapartner, ito po ay social media post, no, sa FB ni Kiko Barzaga noong Miyerkules. Binahagi niya itong isang dokumento na subpina para sa paglabag sa Articles 138 at 142 ng Revised Penal Code. Okay? Na tumutukoy sa inciting to rebellion at inciting to sedition. May kaugnayan naman ito sa Section 6 ng Republic Act No. 10-17-5 o mas kilala sa tawag na Cybercrime Prevention Act. Tumanggi naman yung CIDG na kumpirmahin yung detalye, yung mga nakasaad po dyan sa post na yan. Haharap po batay dyan sa subpina na yan si Barzaga sa November 18 at 25 ng hapon. Sa kanya namang pahayag, ukol nga po dito, may caption kasi po yan, no, sa Facebook post ni Congressman Kiko Barzaga. Sabi niya dito sa kanyang minention niya yung Facebook page ni President Bongbong Marcos Jr. kasabay ng nagsabing, how many people have your father killed or imprisoned before he was removed from power? This will not stop us. This will only make the revolution stronger. Yan po ang sinabi ni Congressman Kiko Barzaga. Yan yung caption niya na doon sa kaninang nakita nyo po na subpina po ng Prosecutor's Office. Noong nakarang linggo, inahayag po ng CIDG na meron din silang sinampahan at least 97 individuals. Hindi rin nila ito pinangalanan, no, kung sino ito. Kaugnay po sa karahasang nangyari sa rally nga noong September 21. May kasong sinampa paglabag sa Article 136, 139, 142 ng Revised Penal Code na tumutukoy po sa conspiracy at proposal to commit rebellion or insurrection, sedition at inciting to sedition. Kung saan nagsimula yung kaguluhan dyan sa Ayala Bridge, umabot ang hanggang sa Minjola Peace Arc. 200 individuals po yung inaresto during that time, mga kapartner. Dito naman tayo. Yung September 21, yung kilos protesta na may kaugnayan din sa hakbang kontra katiwalian matapos nga itong maisiwalat yung sa flood control projects po mga kapartner at iba pong mga infra projects po mga kababayan. Dito pa tayo sa iba pang mga pahayag. After nito, meron pang ibang mga pahayag itong
si Congressman Kiko Barzaga. Sabi niya dito sa isang post, no? I always wanted to be a martyr. Sabi niya, matagal ko nang ninanais na isang maging martir. Okay? To die for a noble cause. Ang mamatay para sa isang marangal na adhikain. Dagdag pa ni Barzaga, I may not be able to witness our country's future where President Marcos is imprisoned. Maring hindi ko na masaksihan yung kinabukasan ng ating bansa kung saan makukulong si Pangulong Marcos. But I'm glad to have contributed. I am glad to have contributed towards his downfall. Ngunit ako'y masaya na nakapag-ambag ako sa kanyang pagbagsak. Yan po yung isa sa mga naging komento, no? Serye ito after nung kanyang pinost yung subpoena laban sa kanya po, mga kapartner, kaugnay nga sa kaso. Bago pala, sige, tuloy na lang natin muna. Kasi ang ating issue po dito, mga kapartner, baka mauna pang makulong, maparusahan ito si Kiko Barzaga kaysa doon sa pinapanawagan ng lahat ng taong bayan, lahat ng mga Pilipino. Kaugnay nga po dito sa malawak, garapalan na korupsyon na nangyayari po, no? Naging tampulan na nasa nasa pati mga vlogger, nasasama na rin, pumipitik na rin po. Pag nagbibigay sila ng tulong, sasabihin nila, hindi po ito galing sa nakaw. Meron na mga ganun di ba? Meron pang isang post dito si Congressman Kiko Barzaga. Okay, maaari ba nating makita? Katabi niya si pambansang bayani natin, si Dr. Jose Rizal. Sabi niya, if I am to die fighting Marcos, kung ako man ay mamamatay sa pakikipaglaban kay Marcos, then that is the will of God. Ito ay kalooban ng Diyos. Just as Rizal's sacrifice was God's instrument in removing our colonizers, kung paanong ginamit ng Diyos si Rizal upang mapalaya tayo sa mga mananakop, I shall become God's instrument in imprisoning Marcos. Ako naman ay magiging kasangkapan ng Diyos upang ipakulong si Marcos. Yan po ang mabigat na pahayag nitong si Congressman Kiko Barzaga, mga kapartner, no? After nung kanyang ipinost yung subpoena laban sa kanya matapos nga pong kasuhan, ito pong si Congressman, ito kasuhan siya ng CIDG kaugnay doon sa September 21 na rally po, mga kapartner. Ano ba parusa nitong inciting to rebellion and sedition po, mga kapartner? Sinasabi nga dito sa Article 138 ng Revised Penal Code, okay, anyone who incites others to commit rebellion or insurrection by means of speeches, writings, proclamations, or other representations, ang penalty, presyon mayor in its minimum 6 years and 1 day hanggang 8 years. Okay? Pagkabilanggo mula 6 na taon hanggang 6 na taon at 1 araw hanggang sa 8 taon. Sa inciting to sedition naman, presyon correctional in its maximum period and fine, multa na hindi lalagpas sa 2,000, equivalent 4 years, 2 months, and 1 day, hanggang 6 na taong pagkakakulong kung mapatutunayan po, mga kapartners. Dito naman tayo sa ating komentaryo ukol sa issue, mga kababayan. Tanungin po natin yung ating sarili. Sino ba talaga ang sinusupil ng sistema? Sino ba ang itinuturing na banta sa kaayusan ng bayan? Sa isang sulok may paratang,
at kasong inihain laban sa mga nagpoprotesta at may mga leader ng oposisyon na sinampahan ng reklamo dahil sa di umano'y panawagan sa masa. Sa kabilang sulok naman, may mga ulat ng anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura, lalo na sa mga flood control projects na ayon sa mga inireklamo ay ginawang gatasan ng ilang tiwaling opisyal. Doon ba unang kumikilos ang mga otoridad? Kapag tumingala tayo, tila nauupo sa kapangyarihan ang tanong. Bakit ang unang nasa kulungan ay ang mga kritiko ng katiwalian at hindi agad ang pinaghihinalaan ng pandarambong sakaban ng bayan? Baka nga at malungkot man itong sabihin, baka una pang makulong itong si Congressman Kiko Barzaga kaysa sa mga tunay na korap na walang awang nagnanakaw sa pera ng bayan at sinasangkala ng mga proyektong dapat sanay nagliligtas ng buhay. Tama naman po. Yung flood control, dapat magliligtas na ang buhay yan eh. Bagkos, ang ginawa pa, hinakaw pa yung budget para doon, walang naitayo, o di kaya isang standard na lalagay pa sa alanganin ang buhay ng mga tao. Hindi natin sinasabing ang sino man ay wala sa batas. Kung may ebidensya, dapat ituloy ang legal na proseso. Walang sino man. One is above the law. Ika nga. Pero may dalawang importanteng prinsipyo na dapat na ipagtanggol. Pantay-pantay na pagtrato sa batas at pananagutan sa mga may ginawang katiwalian pag may matibay na ebidensya. Habang ang mga mamamahayag, aktivista at mga tagapagsalita ng katotohanan ay hinaharap sa paratang, hindi ba dapat malagpasan ng iba-ibang ahensya ang pag-usisa sa mga dati nang napabalitang overpricing at ghost projects? Sino ang magpapaliwanag kung ang pondo para sa flood control, pondo na dapat magligtas ng buhay, magprotekta ng kabahayan at kabuhayan, ay napunta sa mga bulsa? Sino ang sasagot sa mga pamilyang nawalan dahil hindi na itayo o hindi maayos ang proyekto dahil nga po sa issue ng korupsyon? Mga kababayan, ang tunay po na destabilizer po ng bansa ay hindi yung taong nangihikayat ng reforma o humihingi ng transparency at naglalabas po ng katotohanan. Ang tunay na sumisira sa tiwala ng publiko at naglalagay sa peligro ng buhay ng tao ay ang sinumang gagamitin ng kanyang kapangyarihan para sa pansariling yaman, sariling interes, hindi interes po ng mga Pilipino, ng ating mga kababayan. Ang korupsyon, yan po ang tunay dapat nating labanan. Korupsyon at yung mga kurap, mandarambong, mga buwaya. Mga halang na ang kaluluwa niyan. Kasi pag upo pa lang nila dyan sa pwesto, wala na eh. Safety na yung kanilang pagkain sa pang-araw-araw, malaki na yung sinasahod niyan. Hindi yan kagaya sa ilan sa ating mga kababayan na isang kahig at isang tuka. Pero walang kabusugan eh. Di ba? Walang konsensya. Ilan na pong mga kalamidad, mga pagbaha ang nangyari na hindi napigilan ng flood control na sinasabi. Sinasabi nilang meron. Pinagmalaki nila, libo-libo raw ang naitayo. Nung tinanong at hinanap asan, na-overwhelm. Nabangga ng barko. Napakamot sa ulo after noon. Walang hollow block. Ngunit paano ito mareresolba?
Una, kailangan po ng malinaw at mabilis na investigasyon sa mga alegasyon ng anomalya. Hindi payag sa social media lamang po. Hindi rin propaganda. Dapat may audit. Independent investigation. Yung tunay na independent, ha? At kung may dapat managot, suspindihin, kasuhan, at kung may napatunayang may kasalanan, parusahan ayon sa batas. Walang dapat itago. Kahit na malinaw kung sino yung mga involved sa pagmamanage sa pera ng bayan. Wala. Kitang-kita po yan ng mga tao. Kung meron kayong pagtatakip na ginagawa, meron kayong paglilihis na ginagawa. Pangalawa, dapat protektahan ng karapatang magpahayag at magprotesta. Huwag gawing kriminal ang lehitimong tinig ng kritisismo. Pangatlo, palakasin ang transparency sa procurement at paggawad ng kontrata, online, portals, public monitoring, civic audits. Yan po yung mga dapat gawin. Biglang nahinto yung public hearing, di ba? At para naman sa mga nasa kapangyarihan, huwag po nating gawin to. Maging selective sa hustisya. Huwag hayaan ang pamumulitika na magdikta kung sino ang huhulihin at sino ang iiwan sa dilim. Kung seryoso po tayo sa paglinis sa gobyerno, simulan natin sa tapat at pantay na pagpapatupad ng batas. Simulan natin sa mga nagkukulang at nagnanakaw. Kahit pa sila'y nasa mataas na posisyon, kamag-anak, pinsan, kuya, ate, basta involved. Magkabaro, magka-frat, kung ano, dami niyan. Diba? Huwag tayong papayag mga kababayan na ang batayan po ng hustisya ay panlilinlang o interes. Huwag nating hayaan ang boses ng nagrereklamo ay siyang maparusahan. Habang ang tunay na nagnanakaw ay pinapalayang tuloy-tuloy lang, nakalaya lang. No? May kalayaan. Yung iba nasa ibayong dagat, kesyo may sakit daw, kung ano-ano pa. Ang demokrasya ay hindi nabubuo sa pag-aalis ng kritiko. Ito'y nabubuo sa paghubog ng isang sistemang may pananagutan at katarungan.